Nagsimula ako ng content creation, max level na ako and marami na akong items. With that, hindi ako nakagawa ng journey ko kung paano ko nga ba nagawa yon. Hindi rin ako makagawa ng mga tutorials and tips and tricks sa mga kaibigan natin dyan ng mga newbies na nagsisimula pa lang. And then, I decided to create this series, to create guides and tutorial para sa mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lang din. With that, simulan na natin ang first episode ng ating Blacksprout Noob to Pro. Let's go! So, syempre, gagawa na tayo ng bagong account. And ipapangalan na natin doon ay Kayoken Gaming. So, and here we are. And unang pili natin ng side to. Kakapasok lang natin. Yo guys, Kayoken here. And welcome to Blacksprout Noob to Pro Episode 1. Ngayon, para maiba naman, kasi syempre yung unang account ko is lagi ako naka-pirate. Para naman maiba, for this video, magmamarin tayo. Okay, magmamarin tayo. So, let's go. And by the way, before we start, didiscuss ko nga lang pala na meron tayong 5 rules in this series. Okay? So, first rule natin is solo leveling. Dapat, pag magpapalevel lang tayo, solo lang tayo at walang tutulong sa atin. Next naman is no spending of Robux. Yan. Ibig sabihin, guys, bawal tayong bumili ng permanent fruit, game pass, and yung mga EXP code. Ibig sabihin, gagamitin lang natin yung mga free EXP code. And kung gusto naman natin ng mga permanent fruit, kailangan makuha natin yon through trading. Okay? Tsaka yung mga game pass. Next naman natin is public server only. Para maging relatable tong series natin na to, gagawin natin na public server lang tayo. And then, kasi 'di ba, nakaka-relate naman kayo, hindi naman lahat kaya maka-afford ng private server. Kaya gagawin natin as much as possible, public server lang tayo. Rule number 4 natin is no use of cheat. Syempre, para maging fun and syempre challenging din yung game is bawal tayo gumamit ng cheat. So, just to be fair na din, 'di ba? No use of cheat. Bawal tayo mag-script, mag-executor, etc. Basta no to cheating, alright? Next natin is final rule natin, complete 3 objectives every day. Meaning magkakaroon tayo ng 3 mini challenge every episode. Ano pang iniintay natin? Simulan natin magpa-level. Well, actually hindi ko alam. Ito siguro dito ata yung unang quest natin. At eto na, guys. First quest natin, tatanggapin na natin. Alright, defeat 5 trainees. Okay, let's go. And combat lang tayo, guys. Nakakapanibago. Tutuwa na. Okay, yun. May napatay na tayo. Unang napatay natin na trainee, guys. Nakakapanibago to. Wala na tayong fruit. Wait lang. Para mas mabilis tayo magpa-level, guys. Ganito yung gawin natin. Ipunin natin sila. Okay. Ipunin natin sila. Yan. Ganyan lang. Sabay, huwag kayong magpapahit. Sabagay, hindi pa naman malakas yung damage nila, guys. Kaya kahit hindi mo na tayo masyado gumalaw, kahit hindi mo na tayo masyado lumikot-likot, hindi pa naman sila masakit eh. Uy, level 5 sila, guys. Tayo level 2 lang. Kaya lang. Kunin na rin natin tong isang to. Para makareceive sila lahat damage natin. Yan, hindi naman nila tayo kaya patayin. Okay, nag-level up na tayo, guys. And we are now at level 6. Mas mataas na tayo sa kanila ng level. And yung stats natin, lalagay muna natin sa melee. Wait lang, 15. Yan, melee tayo. Yan. Siguro mas may damage tayo ngayon. Okay, for second quest, let's go. Confirm na natin yan. And, tara, back to grinding. Melee lang muna natin lagi yung stats natin, guys. Para mas mabilis tayo makadefeat ng enemy. Kasi sabi ko nga, 'di ba, hindi pa naman sila masakit, hindi pa enough yung damage nila, guys, para mapatay tayo. Kaya, focus muna tayo sa damage. Saka na yung defense. And, may nabasa rin kasi akong advice na mas maganda kung yung difference ng, sa mga early on, first C, mas maganda na 200 or 100 yung difference ng melee tsaka defense. Mas mataas yung melee. 200 to 100 yung difference dapat nila. Bilis natin, guys. Level 9 na kaagad tayo. Let's go, trainee. First time ko to. First time ko mag-start sa Marine. And kakaiba siya, guys. Nakakapanibago pala, guys, pag sa Marine nag-start. Iba yung nilalabanan natin, mga trainee. And iba rin yung place. Lang, level 11 na tayo. Hindi pa rin tayo nalipat.
Tama ba itong nangyayari, guys? Alam, saan na ba tayo? Jungle na pala tayo dapat. Okay, hindi ko na-check. Ito nga pala yung map. Pero 15 plus pa siya eh. Recommended quest natin sa jungle na. Let's go, bili tayo ng boat. Sloop lang muna tayo. Poor lang tayo eh. Dahil tapos na tayo magpa-level sa Marine Starter and nandito na tayo sa jungle, i-reveal ko na yung 3 objectives na kailangan natin magawa for today's episode. First, get our first fruit. Okay, so meron tayong dalawang method kung paano tayo makakakuha ng first fruit natin. Una is magbe-beg tayo. Magpapanggap tayo na newbie at wala talagang alam sa Black Fruit at manghihingi tayo sa mga players na nandito sa server. And ang second option naman natin is mag-grind hanggang level 50 para makabili na tayo sa Black Fruit Gacha. So, tingnan natin guys kung anong mas madaling way at kung ano yung gagawin natin for today's video kung paano tayo makakakuha ng first fruit natin. And second and third objective, i-reveal natin pagkatapos ng first objective natin pag na-accomplish na natin. So, ngayon, andito na tayo sa jungle and titingnan natin kung meron ba ditong player. Tingnan natin kung meron na tayo mahihingian guys. Simulan na natin mag-beg. Let's go. Yo! Okay. Hindi pa tayo nagsisimula mag-beg. Nakuha na natin yung first fruit natin. Anyway, spin fruit lang to. Pero kahit na, first fruit natin to. So, kakainin na natin. Let's go. First fruit natin. First ever fruit natin. Spin fruit, guys. Okay din to. May helicopter flight to. Tsaka, konting mastery lang. Ma-unlock na natin yung flight. So, teka lang. Hindi pa may Buddha. Yo, hindi pa tayo niya mapi-PVP, men. Hindi niya tayo mapi-PVP kasi low level pa lang tayo. Kuha muna tayo ng quest sa Gorilla. Anyway, guys, and just like that, na-accomplish agad natin yung first objective natin na makakuha ng first fruit natin, guys. Pero anyway, guys, another tip nga lang pala sa inyo. Kung gusto nyo mas madali kayong makapag-grind sa first sea, mas maganda kung Logia fruit or elemental fruit yung makuha nyo. Kasi kapag ganon, guys, hindi kayo madadami dyan ng mga NPC. Lalo na kapag 10 above yung level nyo sa mga NPC, hindi kayo makaka-receive ng damage. Kasi, like dito, di ba, naka-spin fruit lang ako, which is hindi siya elemental. So, nakaka-damage atin yan yung mga monkey. Mas maganda kung ang makukuha nyo ay light fruit or ice fruit. Kasi for me, mas madali ka makakapag-grind and mas mabilis ka makakapunta sa mga islands. Especially sa light fruit. Mas madali ka makakalipat ng island kasi meron yung flight and yun yung pinakamabilis na flight dito sa game. So, ayun na nga guys. Syempre, pangako natin dahil natapos na natin yung first objective natin for today's video. Second objective naman tayo. Ang second objective natin, guys, is kailangan makabili tayo ng ability. Alam nyo ba yung ability teacher sa Snow Island? So, kailangan makakuha tayo ng ability. And ang target natin ma-unlock na ability for episode 1 is air jump and aura. So, ang benefits ng air jump is magkakaroon tayo ng mga multiple jump and makakatulong yun sa atin para maging malikot tayo sa game and makaakyat tayo sa mga ganito, sa mga bundok-bundok na yan. And then, ang target natin na ma-earn para ma-unlock natin yung air jump is 10,000 bellies. And currently, 4,000 bellies pa lang tayo. So, kailangan talaga natin mag-grind. And then, next is yung second ability na gusto natin unlock is Aura. So, sa Aura naman is 25,000 belly siya. So, sobrang laki nun. Ang advantage naman ng Aura is damage and defense natin mag-i-increase. And most importantly, mababypass natin yung mga elemental user. Di ba nga sabi ko kanina, kapag elemental or Logia fruit user ka, hindi ka tatamaan ng damage. So, pero kapag naka-aura ka naman, ayun guys, matatamaan ka na. So, teka, lagay tayong stats sa Black Fruit. So, yun yung mga target natin makuha for our second objective. So, kuha ulit tayo ng quest para mag-level up na agad tayo. Please fruit tayo. Tingnan natin si Idol Jinx. Oh! Yo! Bibigyan niya ata tayo ng fruit, guys. Nag-please fruit tayo, tapos pumunta na siya kay Gacha. Tingnan natin, men. Tingnan natin. Ano kaya? Bibigyan ba tayo ni Idol? Si Jinx, meron siyang 529 bounty. Yo, Rocket. Anyway,
Let's just say thank you. Thank you, man. Second fruit na agad natin, rocket fruit. Siguro itatabi na lang natin to. Store na natin yan. Thank you. 'Di ba? Binigyan niya tayo, man. Hindi siya toxic. Level 20 na tayo, guys, by the way. Tingnan natin. Ano na ba? Ano na? Dito pa din tayo. Pwede na ba tayo mag-gorilla? Yo, pwede na tayo mag-gorilla pala. Kanina pa. My God, hindi ko chine-check. Uy, masakit sila. Hindi pa ako naglalagay ng stats sa defense, guys. Yo, meron pa ditong isa. Yo, give me, give me. Yo, give me that, bro. Bro, give me that fruit. Yo, I need that. I need that. I need that one, bro. Guys, ice fruit na siguro to. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eat na natin. Okay, ito yung inaantay kong fruit, guys. Let's say thank you, bro. Thank you! Oh, diba? Meron na tayo M1. Yeah. Bro, he just laughed. Anyway, thank you, bro. Thank you, thank you, thank you. Nice, nice. Diba? May weapon na tayo, guys. Shoutout sa'yo, idol. Thank you. Third fruit na agad natin, guys. Ilang minutes pa lang. Level 23 pa lang tayo. And third fruit na agad natin. Finally, level, ano na tayo? Level 30. Meaning, pupunta na tayo sa Pirate Village. Let's go. Tapos na tayo. Let's go. Tapos na tayo dito sa jungle. And punta na tayo sa Pirate. Pero bago yun, dumaan na tayo sa Snow Island. Kasi 17,000 na yung ano natin, bellies. Pwede na tayo bumili nung isa. So, dito lang yon sa gilid na snow. Makakakita kayo ng kuweba. And then, kakausapin nyo tong ability teacher. Yan, air jump. Yan, 10,000 lang yan. So, learn na natin. Yan. Yan. Mas marami na tayong jump na magagawa. Depende rin yan, guys, sa energy nyo. So, maganda rin patakasin yung energy. Ang energy, guys, yung melee. And ito yung next natin na i-unlock. Aura. 25,000 siya and 8,000 pa lang meron tayo. So, babalik na lang tayo next time. Yan. Kuha na tayo ng quest kay Pirate Adventurer. Siyempre, pirates muna tayo. Confirm. And, let's go. Okay, guys. Level 35! Yo, mas masakit sila, masakit. Kasi mas angat yung level nila sa level ko. So dapat di tayo magpapait sa kanila. Galaw lang tayo ng galaw. Dahil may air jump na tayo, makakatalo na tayo ng mataas. Depende sa energy rin natin, guys. Kasi double yung consumption ng energy niya sa mga next jump mo. So, kailangan meron ka ring stats sa melee. Magtipon-tiponin ng magkakamuka at patayin. Bang! May ice surge na tayo. Level 35 na tayo. And I think di na tayo matatamaan yan ngayon. Yan. Dahil level 35 na tayo, pantay na tayo ng level sa kanila. Hindi na nila tayo tatamaan. So far, wait lang. May chest nga pala dito. Guys, wag nyo kakalimutan. May chest dito sa taas. O, diba? Ang laki nun, 1,800 din. 18,000 na tayo, guys. Yung target money natin, 25,000 para makuha na natin yung aura. Which is yun yung second objective natin. So, ayun na nga, guys. Level 41 na tayo and 30,000 na yung meron tayo. So, okay, guys. Nandito na tayo sa kuweba and papasok na tayo para kausapin yung ability teacher. Okay? Aura and learn. Pwede na tayo mag-aura. And kung naka-PC kayo, guys, pipindutin nyo lang yung letter J. Ayan, guys, nag-block lang yung kamay. And then yung makikita ko naka-activate na ba yung aura nyo or yung haki. Kompleto na natin yung objective number 2 dahil nakuha na natin yung air jump and yung aura na ability. So, ngayon, i-reveal na natin yung objective number 3. Ang objective number 3 natin is ma-defeat si Bobby. Kung nanonood kayo ng One Piece, guys, si Bobby is equivalent to Buggy. Si Buggy the Clown, 'di ba? 'Di ba? So sa One Piece, isa siyang Emperor of the Sea and meron siyang 3 billion bounty. Okay, 3 billion bounty. And for our third objective is kailangan ma-defeat natin si Bobby. And para ma-defeat siya, level 55 required pa para makuha yung quest. So kailangan muna natin magpa-level up. Ayun na si Bobby, guys. Huwag kang mag-alala, Bobby. Babalikan kita. 2 levels na lang, guys. I think isang quest na lang to. Teka lang, dito na kaya tayo mag-quest na sa Pirates para hindi na tayo lalayo. Ito na lang. Ito na yun. Ito na yung tatlo natin. Next natin, doon na tayo sa final challenge natin, guys. Si Bobby or si Buggy the Clown. Let's go. Nice. Meron na tayong new quest. Black Fruit muna tayo. And tingnan natin. Let's go. Sana kayanan natin si Bobby. Tingin ko mali ako sa stats dahil di na ako masyado naglagay sa defense. Pero tingnan natin kung kakayanin natin siya. Masakit. Masakit ka, clown. Saan na siya? Yo. Wala. Uy! May pa-surprise attack ka pa, ah. Talaga to. Madaya talaga. Ay! Ay, konti na lang, guys. 60 health. 60 health. Boom.
Runner tayo, runner. Runner! Oy, masakit. Teka lang, mag-i-skill yan. Yun, okay, nice. Oops. Oopsie. Okay. Oy, masakit. Uy. Low energy tayo, guys. Masyado tayong makulit. Yan, okay, nice. Ups, out. Talang, iwasan natin. Ang sikip, guys. Iwasan natin mapunta sa masikip. Kasi, baka matamaan niya tayo. May light user doon. Bro, tulungan mo ako dito. Bang! And just like that, guys. Natapos na natin yung third objective natin. Natalo natin ng okay. Oy, akala ko mapapatay tayo dyan. Ito na si Kling, guys. Bang! Teka lang, mag-aura tayo. Ito yung... Uy! Aura tayo, guys. Uy! Bang! Nawani tayo. Anyway, tingnan natin kung anong fruit yung may spin natin ngayong episode 1. Let's go! Okay, Black Fruit Gacha. Be good to me, brah. Let's go. Random fruit. 43k. 33k. Meron tayong 58k. Buy na tayo dyan. Yo, Magma. Yo. Nice. Pero store lang natin yan. Store lang muna natin yan. For me, maganda lang yung Magma pag awaken, guys. 'Di ba? We got our first rare Black Fruit ngayong episode 1. And by the way, guys, that's all for our episode 1 of Black Fruits Noob to Pro. And tomorrow, 6 p.m., upload na natin yung episode 2. So make sure na nakasubscribe ka na and hit the notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong upload. Yun lang, guys. See you soon and take care.